At sa pagsisimula po, meron pong mga bagay na lagi po silang magkasama. They need to be together. May mga bagay sa mundong ito, sa ating buhay na dapat magkasama lagi 'yon. Kasi pag pinaghiwalay mo sila, they will be impaired without each other. They will be impaired. Parang mapipilay pag hindi po magkasama 'yon. They would not function well pag hindi po magkasama 'yon. And let me give you an example. Halimbawa po, yung light bulb and lampshade. They need to be together because apart from each other, they will be impaired. Hindi po sila magpa-function well. Ang lampshade po, pag walang bombilya, iilaw ba? Hindi. Pag yung ilaw, yung bombilya, wala naman pong paglalagyan na lampshade, wala rin po siya. It will be impaired. Kailangan they need to be together. At hindi lang po yan sa atin pong mga gadgets, sa ating cellphone. Yung cellphone natin, nangangailangan po ng charger. Pag naubos po ang baterya niyan, kailangan po may kapartner pong charger yan. At each of the two will be impaired without the other. Mai-impair po sila. Bakit po? Ang cellphone ho natin, pag naubos po ang battery, hindi mo na po magagamit pag walang charger. At yung charger, pag walang cellphone, magagamit mo ba? Hindi rin. So, they need to be together. At yan po ay sa gamit. Hindi lang po sa gamit. May mga bagay po na dapat magkasama yon, hindi lang sa kagamitan, maging sa atin pong katawan. Sa ating katawan. Tayo po araw-araw ay binibigyan po ng Diyos ng hininga ng buhay. Tama ho ba? At sa paghinga po natin, kailangan po magkasama po yung inhale at exhale. Hindi po pwedeng puro inhale. Subukan niyo po yun isang araw. Puro inhale lang. Hindi kayo tatagal, mga kapatid. Kailangan mag-exhale. Hindi naman po pwedeng puro exhale. Kailangan may inhale. So they need to be together or else it would be impaired. It will be impaired. At the same goes, alam niyo po, hindi lang sa kagamitan, sa katawan, pati po sa ating pagpapala. Blessing and giving goes together. Without each other, it will be impaired. Mai-impair po siya. Bakit po? They need to pair together. Bakit po? Hindi po pwedeng puro blessing lang, walang giving. Tama po ba? Or else, blessing will be impaired because one of the intentions and goal of blessing is for it to be given. At yung giving naman, pag wala siyang blessing, may ibibigay ba siya? Wala rin. So, kailangan magkasama po sila. The same is with blessing and giving. At sa kanilang dalawa po, mga kapatid, sa kanilang dalawa, mas madali nating maunawaan. Sino mas madaling maunawaan dyan? Yung blessing, syempre. Alam niyo po, sa totoo lang sa buhay na ito, madali nating i-accept ang blessing, pero nag-i-struggle tayong i-accept ang giving. But they need to be together. Or else, one or the other will be impaired. But between the two, ang mas madali nating tanggapin ay blessing. Pero yung giving, people struggle to accept it. Meron ba ditong nahihirapan tumanggap ng pagpapala? Napakadaling tumanggap ng blessing. Maniwala po kayo, ang turo nga sa atin sa Pilipinas, huwag kang tatanggi sa pagpapala. Kailangan, hindi ka tumatanggi sa pagpapala. Yeah? Pero pagdating po sa giving, medyo dito po tayo nag-i-struggle. Dito tayo nahihirapang tanggapin. Tanggap natin ang blessing, pero hindi natin tanggap ang giving. And if that is the case, it will be impaired. At bakit ko po nasabi yan na nag-i-struggle ang tao sa giving? Kasi po, tingnan niyo po, ano ang sasabihin mo, kapatid? Ano ang sasabihin mo? Kapag tumanggap ka ng blessing, ano ang masasabi mo? Sige nga. Pag tumanggap ka ng blessing, thank you, Lord. Buti kung thank you, Lord. Yung hindi naman spiritual. Yung pangkaraniwan. Wow. Yeah. Napapawaw po tayo sa blessing. Wow, blessing. Di ba napapawaw tayo? Paano naman ang giving? Ano kaya nasasabi natin? Ow, masakit. Nasasaktan po tayo pagdating na dyan. Pag blessing, napapawaw tayo. Pag giving, aw, ayoko yan. Paano
paano ho ba natin tatanggapin ang giving? Kasi hindi na po natin pag-uusapan ng blessing, tanggap natin yun eh. Sino dito tanggap ang blessing? Tanggap natin yun. Pero hindi natin matanggap yung kapartner niya, giving. So, paano ko ba maa-accept ang giving? How can I accept giving? Paano ko ito tatanggapin, Pastor? Pakinggan niyo po ito, and this is an insight. You can only accept giving when you see giving as a blessing. Unless you see giving as a blessing, you can never accept it. Matatanggap mo lang ang giving pag kinonsidera mo tong blessing. Ulitin ko po, giving is a blessing. Sino ho naniniwala dyan? Giving is a blessing. At kung may take away kayo ngayong araw, sana po wag niyo kakalimutan tong phrase na to. Giving is a blessing. Ang pagbibigay ay pagpapala. Doon mo lang makikita yan, doon mo lang matatanggap yan na, ay, pambihira. Ang pagbibigay pala, pagpapala. Unless you see giving as a blessing, you will struggle to understand the principles of giving that the Bible teaches us. And today, we will talk about the blessing of giving. Tayo po tayong lahat, babasa po tayo ng salita ng Diyos. And we'll be reading from 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 11. Sabi po dyan, remember this, the person who plants a little will have a small harvest. But the person who plants a lot will have a big harvest. Tanong ko, is it fair? Is it fair? It's so fair that when you plant a little, you harvest a little. When you plant a lot, you will harvest a big harvest. Ano po? And God is just fair. Ano po? And it's the principle of sowing and reaping. Let's move on. Verse 7. Each of you should give as you have decided in your heart to give. You should not be sad when you give, and you should not give because you feel forced to give. God loves the person who gives happily. Oh. And God can give you more blessings than you need. Then you will always have plenty of everything, enough to give to every good work. It is written in the scriptures, He gives freely to the poor. The things He does are right and will continue forever. God is the one who gives seed to the farmer and bread for food. He will give you all the seed you need and make it grow, so there will be a great harvest from your goodness. He will make you rich in every way so that you can always give freely. And your giving through us will cause many to give thanks to God. Lord, we thank you today for the blessing that you had given us. Lord, yun lang pong buhay kami at malakas. Blessing na po yun. At alam naming bigay mo sa amin yun. Yun pang mga pagpapalang pinagkakaloob mo sa buhay namin araw-araw. Blessing po yun, Lord God. Yung iniingatan mo kami, yung kami po ay binibigyan mo ng proteksyon, blessing po yun, Panginoon. Yung pinapatawad mo kami sa mga pagkukulang namin at kasalanan, blessing po yun, Lord. Napakarami mo pong blessing sa buhay namin, pero sana po maintindihan namin yung kakambal nito, Panginoon, yung giving, Lord. Para po sa buhay namin, makita po namin na kami po ay nabubuhay ayon po sa nais mo rin. Hindi lang po para sa sarili namin, kundi para sa iyong kalooban sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Sambahin ka at binubuksan po namin ang puso namin sa iyo ngayon. Mangusap ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang malakas na malakas ang ating Panginoong Diyos. At makakaupo na po tayo, mga kapatid. Ang tanong ko po ay ganito, is giving really a blessing? Totoo ba na ang pagbibigay ay pagpapala? Totoo ba yon? Sige nga po, is it real? Is it true that giving is really a blessing? Totoo bang blessing yan? And let me answer it biblically. Ano po? Let me answer it biblically. Sasagutin ko po yan galing sa Bible. Giving is a blessing. Why? Ano po sabi ni Jesus? Jesus Himself taught us this. I taught you to remember the words of Jesus. The words Jesus said. It is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive.
pinapaalala ko sa inyo ang mga sinabi ng Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. So, we need to see giving as a blessing. Unless we see it that way, we will struggle with it. Ano po? Giving is a blessing. Now, when you see giving as a blessing, pag nakikita mo ang pagbibigay bilang pagpapala, ano mararamdaman mo? When you see giving as a blessing, you will be excited to give. Naranasan nyo na ba sa buhay nyo na excited kayong magbibigay o tutulong sa kapwa o magbibigay sa Panginoon? Na-experience nyo na yon? Na masaya ka, excited ka kasi may opportunity ka na magbigay sa iba o magbigay sa Panginoong Diyos. Giving can be exciting. Ano po? When you see giving as a blessing, giving will be exciting. At alam niyo ho, sa totoo lang, when you give, what you feel is very important to God. Kung ano ang nararamdaman mo pag nagbibigay ka, importante yun sa Diyos. Ulitin ko po, hindi lang tinitignan ni Lord yung amount, ang tinitignan niya, ano ba nararamdaman mo pag nagbibigay ka? May nararamdaman ho ba tayo pag nagbibigay tayo sa kapwa natin o sa Diyos? Of course, hindi ko nasasabihin yung sarili natin. Masaya tayo pag binibigyan natin yung sarili natin. Nasanay na nga tayo ng ganun na binibigyan natin. At wala namang masama doon. Wala naman pong masama na tayo binibigyan natin sa sarili natin. Pero baka nakakalimutan natin, kaya pinapaalala po sa atin, na ang pagbibigay natin ay hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa Diyos at sa iba. At kung nagbibigay ka man, ano ba nararamdaman mo? What do you feel? May feelings ba? Ano nafe-feel nyo? Naalala ko yung bata sa internet. Biro lang po ha. Magalit kayo. What do you feel? Meron po tayong nararamdaman. Baka minsan, pag hindi po natin nakikita na ang giving ay blessing, pag pinag-uusapan po yan o naririnig natin, baka nakakaramdam tayo ng pagkadismaya. May mga tao po na didismaya pag yan po ang pinag-uusapan, yan po ang naririnig, yan po yung topic, nadidismaya ang tao. Bakit kaya nadidismaya ang tao pagdating dyan? Nakakaramdam siya ng pagkadismaya. Bakit kaya? Kasi nadidismaya ang tao pagka ang pakiramdam niya, pag nagbibigay siya, nawawalan siya. Yan ang dahilan kaya nadidismaya ang tao. They feel that giving is a big loss for them. When they feel that it's a big loss for them, they will be dismayed. So every time that topic or that opportunity will arise, it is a big dismay for them. Why? They feel that it's a big loss for them. Kapatid, huwag mong titignan ang pagbibigay bilang pagkawala ng meron ka. Tignan mo ang pagbibigay na pagpapala sa buhay mo. Amen po ba? Kasi pag ganyan ang pananaw mo, lagi kang madidismaya. Madidismaya ka talaga. Ano pa kaya nararamdaman ng tao pagka pinag-uusapan ang pagbibigay? Nadidismaya, nakakaramdam ng pagkadismaya, nakakaramdam din ng pagdududa ang tao. Nagsususpecha ang tao. Ako, bakit kaya yan ang pinag-uusapan ngayon? Baka meron yung hidden motive, ba? Saan na naman kaya gagamitin yan? Diba? Hiram na lang ng hiram ng pera, ba't naman ganyan yan? Diba? Nagsususpecha siya sa kapwa niya. O baka minsan nga nagsususpecha pati sa simbahan. Diba? O yan na naman, giving na naman. Ano na naman kayang plano? Diba? Ako, baka birthday niyan bukas. Diba? Alam mo, iniiwasan ko talaga to. Sabi ko, alam mo, last week pa to na, alam yan ang gumagawa ng template ko. Ay ko, pambihira, ba't ba naman nataon? Huwag po kayong magduda sa akin, kahit wala po kayong ibigay, wala pong problema sa akin. Tanggalin lang natin, ba't ba tayo napunta doon? Natawa rin kayo, no? Nagdududa tayo, bakit meron po tayong trust issue? We have that trust issue minsan sa kapwa natin, nagdududa tayo eh. Ano kayang dahilan? Sana naman kaya niya to gagamitin? Ano na naman ito? Diba? Nakakaramdam tayo ng pagdududa sa ating kapwa. Sana po wag sa ating Panginoong Diyos. At pangatlo, pwede kang makaramdam ng
pagkairita. You would feel irritated. Why do people feel irritated when this is being talked about? Why? And by the way, talking about trust issue, kaya ang pera ay isang sensitibong usapin because of the trust issue. Because one way or another sa buhay mo, naloko ka na. Na-scam ka na rin. Nangutang sa'yo, hindi ka binayaran. Di po ba? May mga trust issue ang tao pagdating sa pagpapala. Kaya nagdududa siya. At pagkatapos magduda, naiirita pa nga ang tao. People feel irritated hearing this. Pero pag pinag-usapan ng pagpapala, hindi po sumasarado ang tenga niyan. Bukas na bukas ang pandinig niyan. Tanggap na tanggap niya yan. Why do people feel irritated? Because, they feel that it's unfair. Napaka-unfair naman. Ako na naman magbibigay. Napaka-unfair naman. Ako na naman manlilibre. Napaka-unfair naman yan. Nakakairita na. Ako na lang lagi nilalapitan. Napaka-unfair. And people, when they feel it's so unfair, they become irritated. At pwede rin ho nating maramdaman, tayo po ay excited. Bakit po? Kasi po, masaya tayo pag nagbibigay. Tama ho ba? At yun ang gusto ni Lord na pakiramdam natin. Yun ang gusto ni Lord na pakiramdam natin. Tingnan niyo po, sabi niya. Sabi dyan, each of you, sabi sa Bible po, each of you should give as you have decided in your heart to give. Now, it talks about our heart. Ang puso mo ba mapagbigay? Ang puso mo ba ganon? Kasi hindi mahirap magdesisyon ang pusong mapagbigay. Hindi siya mahirapang mag-decide. Tao sa puso niya yon, hindi yun mahirap sa kanya. At ito'y nanggagaling sa puso. At ang sabi po dyan, you should not be what? You should not be sad. Kasi minsan, pag tayo po ay nagbibigay, tayo po ay nalulungkot. Tanong ko sa inyo, masisiyahan ba ang Diyos kung nagbibigay tayo, nalulungkot lang tayo? Ikinalungkot mo pa. Yeah. God will not be happy seeing you sad while giving. When you give, you should not give because you feel forced to give. Hindi ka pwedeng pinipilit. Alam niyo sa Bible, pag binasa niyo ang Bible, never namimilit ang Diyos. Hindi namimilit ang Diyos na magpatawad ka, hindi ka niya pipilitin. Hindi ka niya pipiliting magsimba, hindi namimilit ang Diyos. Hindi ka niya pipiliting mag-tithes kung hindi mo yan tao sa puso mo. Hindi marunong mamilit ang Diyos. Hindi niya gawain yon. Bakit? Gusto ni Lord na iintindihan mo at bukal sa iyong kalooban yung ginagawa mo. Tama po ba? Yun ang gusto ng Diyos eh. Naiintindihan mo, nauunawaan mo at bukal sa kalooban mo yung ginagawa mo. Hindi kailanman siya namumuwersa ng tao. Gawin mo to kasi pakikidlatan kita pag di ka nagpatawad. Di syempre mapipilitan ka na nun. Kikidlatan ka na eh. Di ba? Hindi niya gagawin yon. Magsimba ka. Kung di ka magsisimba, masagasaan ka mamaya. Punta mo sa mall. Sige Lord, magsisimba na po ako. Sasagasaan pala ako. Di ba? Mapipilitan ka ngayon. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya nananakot sa atin. Gusto niya na uunawaan natin at tao sa puso natin. Bukal sa kalooban natin yung ginagawa natin. At higit sa lahat, gusto ni Lord, masaya ka sa ginagawa mo. Amen po ba? Kayo ba nagpunta ng church, masaya kayo, nagche-church kayo ngayon? O baka naman nagpupunta tayo, ayun, linggo na naman, sana Lunes na. Pagdating naman, naku, Lunes, pasok ka na, sana linggo na. Ewan ko ba sa tao, hindi ko maintindihan. Lahat na mahalaga, hindi gusto. Gusto ni Lord, masaya ka sa ginagawa mo. Pansinin niyo yan whether yan ay giving, trabaho mo man yan, naglilingkod ka sa Diyos, gusto ni Lord, masaya ka sa ginagawa mo. Na tama yung ginagawa mo. Hindi naman po pwedeng masaya ka nga, mali naman. Hindi naman masaya si Lord doon. Masaya ka sa tama mong ginagawa. So gusto ni Lord masaya eh. God looks at what you feel. Tinitingnan niya yung nararamdaman mo. At kapag excited po tayo magbigay, excited po tayo, ano bang pwede nating ibigay pag excited tayo? We're excited to give? What do we give? When we're excited to give? What do we give? When we're excited to give?
Alam niyo, part of this senior ko sa Baguio eh. Na-assign po ako mag-share ng offering. And sabi ko, pag excited ho tayo, ano ba bibigay natin pag excited? Sino dito excited? Excited magbigay kay Lord? Ano bibigay mo? Kalabitin mga katabi mo, ano bibigay mo? Sige nga. Yung nasa iyo. Yung nasa iyo. Hindi po. When we're excited to give, we give no excuses. Pag excited tayo magbigay, wala tayong ibibigay na excuse. Tama po ba? Pag excited ka magbigay, wala kang ibibigay na excuse. Naalala niyo po at alam niyo po ganito po, ang tao po, pinakamadaling gawin ng tao mag-excuse. Promise. Pinakamadali. Yayayain ka mag C2S, small group. Kapon po may C2S mentors training tayo dito sa church. C2S small group, yayain ka si LDP, discipleship class, or mag-serve kay Lord. Mag-excuse, wala akong time sis. So wala kang time. Okay, madaling mag-excuse. Anyone can do it. Magbibigay, ay kasi pasokan ngayon eh. Pasensya na. Diba? Madali lang mag-excuse. Ang excuse nagagawa ng lahat yan. Amen po ba? Kayang gawin ng lahat yan, pero yung hindi nag-excuse, excited yun. Naiintindihan niya na yung pagbibigay na gagawin niya ay kalooban ng Diyos. You give no excuses. Naalala ko yung babaeng balo na may 2 kusing na lang. Diba? Naalala niyo yung storya sa Bible? Famous yung storya na yun eh. Meron siyang 2 kusing, nasa templo siya, maghahandog siya sa Diyos. Alam niyo, pwede na siya mag-excuse. Bakit? 2 kusing na lang, balo pa siya. So may 2 dahilan na siya, may 2 excuses siya. Lord, balo ako. Lord, 2 kusing na lang to. Pwede ba excuse na ako dyan? Pero hindi siya nag-excuse. Pwede pang pangatlong excuse. Lord, pwede ba? Dahil 2 na lang to, sige, magbibigay ako, Lord. Pero 2 na lang to, yung isa sa'yo, isa sa akin. Para fair. Isa sa'yo, isa sa akin. Pwede niya nang gawing excuse yun. That's fair enough. But what did she do? She gave those 2 coins. Yung 2 kusing niya, binigay pa niya sa Panginoon sa templo ng Diyos. Hinandog pa niya. Wala na ngayon siya. Umaasa na lang siya sa Diyos. Pero hindi po siya nag-excuse. Tayo, ang dami pang natitira sa atin, ang dami na nating excuse. Hindi pwede kasi ganito, ganyan. Madali lang mag-excuse. Promise po, madali lang gawin yan. Kung yan ang gagawin natin, maraming nakakagawa niyan. Nasusundan niyo ho ba ako? Maraming nakakagawa niyan, yung excuse. But go beyond excuses. Those who are excited to give no excuses. Pangalawa, they give what is excellent. They give what is excellent. Those who are excited, give not only to give, basta na lang may mabigay. They give what is excellent. Sabihin po natin malakas, excellent. It's excellent. Ano po? Naalala niyo rin yung storya ng babae sa Bible na hinandugan niya ang Panginoong Yesus ng pabango. Sino dito mahilig sa pabango? Wala na nagpapabango. Mahal kasi ang pabango. Ang pabango po ay mahal even long ago. Mahal ang pabango. At yung pabango na yon ay nagkakahalaga po ng 1 taong sahod. Would you imagine? Napakamahal ng pabango na yon. Ang sabi doon, napakapuro ng pabango na yon na napakamahal. Ang halaga niya 1 taong sahod. Sa isang saglit, ibinuhos niya sa Panginoon bilang handog. At marami pong nanghinayang doon. Pero nauunawaan niya at hindi po siya pinigilan ng Panginoon. Actually, pinuri pa siya ng Panginoon. Ano po? Sapagkat naintindihan niya, anumang ihahandog niya sa Diyos, dapat yun yung the best. Amen po ba? Yun yung excellent. Sa buhay po natin, at pakinggan niyo po ako, anumang ibibigay mo sa Diyos, ibigay mo yung excellent. Amen po ba? Give what is excellent. Don't just give just to give. Give what is excellent when it talks about God. Kasi Diyos siya eh. Naalala nyo? Baka nakakalimutan natin, siya ay Diyos, tayo ay tao. At kung magbibigay tayo sa Diyos, ang ibibigay natin, yung excellent na meron tayo. Amen po ba doon? Do you agree with me? We give the excellent that we have. We don't give just to give.
We give what is excellent. Because after all, we are giving it to God. We're not giving it to human beings. We are giving it to God. Give what is excellent because you are excited to give dahil naintindihan mo, giving is a blessing. Now, if it is a blessing, what are the blessings of giving? Kung blessing nga yan, Pastor, ano ang blessing sa pagbibigay? Ano ba ang blessing dyan, Pastor? Now, let me give you the 3 blessings of giving. Number 1, you reflect the nature of God when you give. Yung katangian ng Diyos ay nakikita sa buhay mo pag nagbibigay ka. Bakit? Katangian ng Diyos ang maging mapagbigay. Sino naniniwala giver ang Diyos? Alam niyo po, napaka-giver ng Panginoong Diyos. At yun ang kanyang nature, yun ang kanyang katangian. Balikan ko lang po yung verse natin. Sabi po dyan, it is written in the scriptures, He gives freely to the poor. He gives freely to the poor. The things He does are right and will continue forever. Yung ginagawa niya, tama. Kaya kapatid, tama ang pagbibigay. Matuwid ang pagbibigay. The things that He does are right and will continue forever. God is the one who gives seed to the farmer and bread for food. Ang Diyos ang nagbibigay ng tinapay at binhi. Ano po? So ang Diyos ang nagbibigay. Katangian ng Diyos ang pagiging mapagbigay. Kaya kung makikita po sa atin yon, nire-reflect natin ang katangian ng Diyos. Ano ngayon? Di ba? Ano ngayon kung nare-reflect yun? Kasi ang kaibahan po ay ganito. Ang nature ng Diyos mapagbigay, opposite naman tayo. Ang nature natin ay makasarili tayo. Marahil hindi tayo lahat aamin yan, pero may pagka makasarili ang tao. Makasarili ang tao. Pero ang Diyos ay mapagbigay. We are opposite, to God. At para makikita po ang reflection ng katangian ng Diyos sa buhay natin, ano po ang magandang resulta nun? Ano ba magandang resulta nun? When you reflect His nature, may 2 bagay po na mangyayari. Una po, when you reflect His nature, He will be pleased. Masisiyahan ang Diyos. Pag nakikita niya sa atin ang katangiang meron siya na siya ay mapagbigay, He will be pleased. Sino dito ho sa inyo gusto niyo hong masiyahan ang Diyos? Mapiplease ang Diyos, masisiyahan siya. Nasisiyahan siya na nakikita niya yung katangian niya sa atin na mapagbigay siya, nagiging mapagbigay tayo. Di ba gusto ni Lord yun? Sabi nga sa Bible, be holy for I am holy. Gusto niya yung katangian niya, taglay natin. Amen po ba? At isang katangian ng Diyos yung pagiging mapagbigay. At gusto niya nakikita yun sa buhay natin. He will be pleased. Tingnan niyo po sabi dyan. Don't forget to do good things for others and to share what you have with. It talks about giving. Huwag mong kalimutan gumawa ng mabuti sa iba. Ibahagi mo kung ano meron ka. These are the kinds of sacrifices that what? That please God. Ito po yung mga sakripisyo natin na nakalulugod sa Diyos. Nasisiyahan ng Diyos. Nakikita niya, nasisiyahan siya eh. Kasi alam niya, hindi naman madali yung ginawa mo, pero nakita yung katangian niya sa buhay mo. At pag nakikita pong katangian niya sa buhay natin, ito po'y nakalulugod sa Diyos. At pangalawa, ito po ay nakakapagbigay ng karangalan sa Diyos. Nakakapagbigay ng karangalan sa Diyos. Alam niyo po, sabi po sa, balikan ko lang po yung passage natin. Andiyan pa ho ba kayo? Okay. Sabi po dun sa ating passage na binabasa, He will make you rich in every way so that you can always give freely, and your giving through us will cause many to give thanks to God. Dahil sa inyong pagiging mapagbigay, marami ang magpapasalamat sa Diyos. Then God will be glorified. Sino dito gusto niyo maraming magpasalamat sa Diyos? Pag kayo may tinulungan, mapapapraise the Lord yun. Thank you, Lord. Yeah. Pag tayo naging generous sa kapwa natin, mapapasalamat sa Panginoon. Because God provides through giving. Ulitin ko po, God provides through giving. Ang Diyos ay nagpo-provide sa pamamagitan ng pagbibigay. Pinrovide ka niya, binigyan ka niya. Pinoprovide niya ang iba dahil meron siyang mga kinakasangkapan para
matugunan ang mga pangangailangan. At dahil doon, marami po ang nagpapasalamat sa Diyos. Ano po? God will be glorified. Pangalawa, what are the blessings of giving? You reflect the nature of God. You reinforce your trust in God. Pinagtitibay nito ang tiwala mo sa Diyos. Pinagtitibay nito ang tiwala mo sa Diyos. Ano po sabi dyan? And God can give you more blessings that you need. Then you will always have plenty of everything, enough to give to every good work. Minsan kasi iniisip natin pag tayo nagbibigay, Lord, paano ko? Paano ko nabawasan ng blessing ko? May magkaka-blessing pa ba ulit ako na katulad na ang dami na nga nito, nabawasan pa? Takot na takot po tayong mabawasan. Kailangan natin ng tiwala sa Diyos. Tanong ko sa inyo, kaya bang ibalik ng Diyos anumang ibinigay mo? Ano po sabi dyan? And God can give you more. Sabi natin malakas more. And God can give you more blessings than you. You just need to trust God. Kailangan lang magtiwala ka sa Diyos na kaya niyang i-bless ka. Gusto lang niya, marunong ka kung ano ang gusto niya. Then you will always have plenty of everything, enough to give to every good work. Bakit importante po yung tiwala sa Diyos? Kasi ganito, pakinggan niyo ho ako. At tatanungin ko ho kayo, posible ba? Posible ho ba na ang tao ay ilagay niya ang tiwala niya sa blessing imbis sa Diyos? Pwede bang mangyari yon? Can people put their trust in their blessing? Does it happen? Does it happen that people put their trust in their blessings? Does it happen? Nangyayari ho ba yan? Pwede ho bang mangyari yan? Na ang maging tiwala na ng tao ay sa pagpapala niya, hindi na sa Diyos. Kaya po, pag tayo po nagbibigay, it reinforces our trust in God. We're saying as if we're saying, Lord, I trust you more than the blessings that I have. That is why I'm giving it to you, Lord God. And I trust you. I don't have any trust issues with you, God. I'm giving it to you. And Lord, if there is an opportunity for me to help others, I will do it, Lord. Why? I trust you. Nagtitiwala ako sa iyo. That whatever I lose, you can give it back to me. Tanong ko ulit, can God give back what we had given? Kaya bang ibalik ng Diyos yung binigay mo? Kaya ba niyang ibalik yon? More than enough. You can never outgive God. Hindi po papayag, at pakinggan niyo po ko, hindi po papayag ang Diyos na mas marami kang binigay sa Kanya. Hindi po siya papayag. Sapagkat siya ay Diyos. Hindi po pwedeng ma-outgive natin ang Diyos. When you give to the Lord, He'll give in return even more. Ano po? Kaya kailangan po to, kaya po tinutukoy dito yung tiwala natin, yung puso natin sa Panginoong Diyos. We can never ever outgive God. Laging magbibigay ng higit pa ang Diyos sa buhay mo. Amen o ba doon? Pero sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Pero kailangan magtiwala ka sa Kanya. Kailangan mo magtiwala sa Kanya. Pangatlo, what are the blessings of giving? You reflect the nature of God sa buhay mo. And you reinforce your trust in God. Pinagtitibay nito ang tiwala mo sa Diyos. At pangatlo, you receive a miracle from God. May himala sa pagbibigay. May gagawin ng Diyos. Amen po ba? Sa buhay mo. Sabi diyan, He will make you rich. Wow! Sino dito nangangarap yumaman? Yung iba ayaw nyo po ba? Sino dito nangangarap yumaman? He will make you rich. In every way. Diba? Nasasabi, oh yes, yayaman na ako. Sa iba't ibang paraan, kaya kang payamanin ng Diyos. Sa iba't ibang aspeto ng buhay. Maaring siguro, sapat lang ang meron ka sa pinansyal. Baka sa ibang aspeto, walang masyadong hindi pagkakaunawaan sa tahanan nyo. O baka sa ibang aspeto, lahat kayo, malusog ang katawan.
I don't know what aspect of life, but in every way possible, God will bless you in return. And there will be a miracle. At anong klaseng himala po yan pag tayo po ay marunong magbigay? There is a miracle of multiplication. Pararamihin ni Lord blessing mo. Kaya sinabi doon, He will make you rich. Why? He will multiply your blessings. Naalala niyo po yung batang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda? May 5,000 nagugutom at sabi ni Lord, kailangan nila at silang pakainin. Naglibot yung mga alagad, nakalikom lang sila mula sa isang bata. May isang bata lang na kayang magbigay ng 5 tinapay at 2 isda. I don't believe na walang nagbaon nun. Yung bata nga nagdala eh. Pero yung bata lang ang willing magbigay sa Panginoon. At nung nahawakan ng Panginoong Yesus yung pagpapala na yon, minultiply niya. Alam niyo po, nakakain ang 5,000 at nung tinipon ang tira, may 12 basket pa. God can do a miracle of multiplication sa buhay mo. Kung handa kang ipagkatiwala sa kamay ng Diyos ang pagpapala mo. Kung handa ka. Meron pong widow, naalala ko yung widow of Sarephat. Yung widow of Sarephat, bago ko pupuntahan yan, minsan may istorya po ako narinig. Balikan ko lang po yun. May istorya ako, binigay niya sa kamay ng Diyos. May istorya ako na narinig. May magtatay na sila po'y nagro-road trip at sa kanila pong pagbabiyahing magtatay, yung anak po'y nagutom. Nagutom siya. So sabi ni Daddy, tara muna tayo sa isang fast food. Mag-stop over muna tayo. At nung nag-stop over po sila, dahil hindi pa naman gutom si Daddy, binilhan niya yung kanyang anak ng malaking bungkos ng French fries, at inumin. Nang habang pinapanood niya yung anak niya kumakain ng French fries at nag-e-enjoy sa French fries, naisipan po niyang kumuha. Naisipan po niyang dumampot ng isa. Nung dadamputin niya yung isang French fries, yung anak po niya, tinapik yung kamay niya. Akin to bumili ka ng sayo. Diba? Bumili ka ng sayo, akin to. Nakalimutan ng bata, saan nanggaling yung pagpapala? Sa kamay ng tatay niya. Dala ng tatay niya. Nung kukuha na yung tatay niya ng isang piraso, tinapik yung kamay. Akin to, bumili ka ng sayo. Minsan ganun tayo sa Diyos sa pagpapala natin. Tinatapik natin yung kamay niya. Akin to. Manap ka ng sayo. Hindi nakalimutan natin, galing sa Diyos yun. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung meron man, mas maganda, ibibigay natin sa kamay ng Diyos. Nagtitiwala tayo sa kamay ng Diyos. Katulad nitong batang ito. Nagtitiwala at minultiply pa ng Diyos ang blessing niya. Yung balo po na last meal na nila. May tagutom noon at si Prophet Elijah kailangang kumain, lingkod ng Diyos, at pinapunta siya doon ng Panginoon. Sabi ng babae, itong aming tinitipon ngayon na gatong ay magluluto kami ng magnanay ng huling pagkain na namin at mamamatay na kami sa gutom dahil wala na kaming harina at langis. We will die after this. This will be our last meal. Pero sabi ng prophet, okay, ipagluto mo ko, kakain ako, kumain din kayo. Kumain tayo. But you need to give. You need to give. Yung huling-huli na, bibigay pa niya. Last na nga Last meal na nila yun Nagbigay pa rin siya. And what is the result of that? There is a miracle. She did what Elijah had told her. So Elijah, and her family had food for a long time. Kumakain sila. Kumakain sila ng mahabang panahon. The jar of flour never became empty. Hindi na ubusan ng laman. Himala. Kasi may himala sa pagbibigay. The jug always contained olive oil as the Lord had promised through Elijah. May himala sa pagbibigay. Mga kapatid, di sila pinabayaan ng Diyos. Kaya ikaw kapatid, huwag kang matatakot pagdating sa usapang ganito. Hinahamon kita, huwag kang matakot. Kasi kaya maghimala ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Don't be afraid to give. At tandaan natin lagi, titignan natin ang pagbibigay bilang pagpapala.
Giving is a blessing. It's not something that you will be dismayed, something that you will suspect or be irritated of, something that you are excited to do because you know it's a blessing. Giving is a blessing. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan natin si Lord. At ano po ang mga blessing na yon? Nire-reflect nun ang katangian ng Diyos sa buhay mo dahil giver ang Diyos, nakikita sa iyo katangian niya at nalulugod siya doon at napaparangalan siya doon. Pangalawa, nare-reinforce, napapatibay ang tiwala mo sa Diyos. Kasi pwedeng pagkatiwalaan ng tao ang pagpapala higit sa Diyos. Pag nagbibigay ka, pinapatibay mo ang tiwala mo sa Diyos. At naniniwala ka kayang ibalik ni Lord sa iyo yon higit pa. Sapagkat may himala sa pagbibigay. Ano po? You will receive a miracle from God, a miracle of multiplication in your life. So let's give. Ano po? Tayo po'y matuto na magbigay kasi ang pagbibigay ay pagpapala. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. 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 Yes, Lord God, indeed, Lord God, there's blessing when we give. Hallelujah. And if you're ready to surrender it all to God right now, declaring, God, ito'y galing sa inyo at buong puso kong ibibigay sa inyo, Lord God, as an act of service. Can you just lift up those hands as an act of worship and surrender to God? Hallelujah. As we sing, all that I am is yours. All that I have is yours. Yes, God. I give you my heart and soul. Lord, I'm yours. One more time we sing. All that I am is yours. All that I have, all that I have is yours. I give you my heart and soul. Lord, I'm yours. You are worthy, we say. You alone are worthy of all praise. And you alone are worthy of all praise. I surrender all to you. I surrender all to you. I am nothing without you. Jesus Christ, take my life. I surrender all to you. We surrender. I surrender all to you. I am nothing, God. I am nothing without you. Jesus Christ, take my life. I surrender. I surrender all to you. I surrender. I surrender all to you. I am nothing. I am nothing without you. Jesus Christ, take my life. It's all for you. Hallelujah. Lord, we thank you sa lahat po ng pagpapalang ipinagkaloob niyo sa amin. Di kayo naging madamot sa amin, Panginoon. Minsan, naisip nga namin, Lord, hindi kami karapat-dapat sa mga pagpapalang ibinubuhos mo sa buhay namin. At sa buhay namin, Lord God, alam namin hindi ka nagkukulang. Kuminsan kami pa ang kulang, Panginoon, na magbalik sa iyo ng pag-acknowledge na ikaw ang source ng lahat ng blessing namin, Lord. We thank you, Lord, for your goodness sa buhay namin. Thank you, Lord, for what you have taught us today.
panalangin po namin ma-apply namin to. And today, if you believe that giving is a blessing, get the envelope in your chair and place your offering to the Lord. Sabi po kanina, if you're excited to give, you give what is excellent. You give and you give no excuses. Ngayong araw, let's honor the Lord. Tandaan natin, ang ibibigay mo sa Diyos. At lahat ng ibinibigay mo sa Diyos, hindi masasayang. At ang Diyos marunong magbalik sa iyo. Hindi mo ma-outgive ang Diyos, maniwala ka. You can never outgive God. So today, let's put an application to what we have learned. Tayo po ay maghahandog sa Diyos sa oras na ito. Let's give unto the Lord. Let us give our best. Let us give what is excellent to God. Lord, today as we end this service, we thank you. We have received so much from you, Lord God. We have received blessings from you. Now it's our turn to, Lord God, give back to you the blessing to honor you. Alam naman namin, hindi mo kailangan to, Lord. Diyos kay. Pero tinitingnan mo yung nararamdaman namin, yung puso namin. Kami nga ba ay generous sa'yo? Lord, minsan tinatapik namin ang kamay mo sa mga pagpapala na meron kami. Nakakalimutan namin, ikaw ang pinagmulan nun. Kaya Lord, today, we just acknowledge that every blessing that we have came from you. And Lord, gasino lang to para i-honor ka. But we want to give you our best. Today, hindi namin hayaang lumampas ang opportunity na to. Magiging masaya kami dahil oportunidad namin itong maghandog sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sambahin ka, purihin ka, at naniniwala kami may himala sa pagbibigay dahil ang pagbibigay ay pagpapala. Nakikita namin ito bilang isang pagpapala. Purihin ka, sambahin ka. And today, bless your people now, Lord, as we end this service. And we give you all the glory, the praise, and the honor. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.